unbecoming yung ginawa ni Congressman Kiko Barsaga. Sa amin sa military, meron din kami niyan, conduct unbecoming of an officer and a gentleman. No? Pagka meron ka niyan, may corresponding punishment. It could be demotion, probably reprimand kung medyo maano lang. So, yun sa tatlo na yun, parang malabo, no? Pero ang klaro na nangyari sa suspension na 60 days na ito ay ang violation ng Article 3, Section 4 na kung saan pinigilan ang kanyang freedom of expression, no? Ano ba yung nakasaad sa Constitution 1987? Ayon sa Section 4, Article 3 ng Bill of Rights, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or of the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Yun lang naman ang ginagawa ni Congressman Kiko Barsaga. Nag-express lang siya ng kanyang sentimiento. And yet, sinuspend siya. Ano pa ngayon ang House of Representatives? Dating democratic institution. Ngayon ano nangyari? Sila mismo ang nagbusal sa bibig ng mga naglalabas ng katotohanan. Iba lang ang the way Congressman Kiko expresses himself. Iba, kaiba sa atin, Gen Z style, no? Unique. Yung ba'y kasalanan? Halimbawa, sa ending mo, mag-meow-meow ka. Meow! Kasalanan ba yun? Style niyo yun. Hindi po dapat ganyan ang ginagawa ng ating House of Representatives. So, sa ating mga matitinupang congressmen and women, sana po, huwag niyo pong panatiliin na ang freedom of speech and expression ay hindi sundin, lalong-lalo pa ng House of Representatives. So, finally, itong gabing ito, gusto kong hikayatin ang lahat ng mga Pilipino na nagmamahal sa ating bansa na makiisa, lalong-lalo na ilabas ninyo ang inyong expression dahil ito lang ang pamamaraan upang maiparating natin sa ating mga kapwa Pilipino ang tunay na pagmamahal sa ating bansa at sa ating pamahalaan na kung tutuusin ay gumagamit ng iba't ibang paraan upang makitil ang freedom of expression, freedom of speech. Buti na lang ngayon, wala pa namang pumipigil sa atin. Pero sa ibang mga bagay, kagaya ni Congressman Kiko Barsaga, siya po ay practically pinigilan. At binigyan pa siya ng ultimatum na within 24 hours yung kanyang mga ipinahayag, yung kanyang mga post sa kanyang Facebook ay pinatatanggal. Tama po ba yun? Ang hiling ko kay Congressman Kiko Barsaga, dapat itawid mo na ito sa Supreme Court. Mag-file ka ng kaso laban sa mga nagsuspinde sa iyo. Kasi po ito ay violation ng ating Constitution. Ano ba ang mas mataas? Ang Rule 20 ng House Rule o ang
Article 3, Bill of Rights ng Constitution. Obviously, hindi po angat ang House Rule dahil ang Constitution po ang pinakamataas na batas sa ating bansa. Again, sana po ay sumuporta kayo sa panawagan ng taong bayan at suportahan natin si Congressman Kiko Barsaga. Mabuhay si Congressman Kiko! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Maraming salamat. Okay, maraming salamat po, Retired General Kylo Kita. Ngayon naman, pakinggan natin ang ating isa din nating kasamahan. Walang iba kung hindi si Retired Police Colonel Jonathan Galang. So pakinggan po natin ang kanyang talumpati. Kaya sa mga congressman na nandyan, hantay-hantay lang kayo. Matitikman ninyo ang hagupit ng ordinary Pilipino. Magandang gabi po sa ating lahat na nandito ngayon. Doon sa mga dating kasamahan ko sa serbisyo sa Philippine National Police, magandang gabi sa inyo. Ako po si Retired Colonel Jonathan Galang. Isa po akong dating police, retirado na po. Optional retiree ako. Ang mga kasama ko po karamihan nasa serbisyo pa. Ang iba po ay mga general na rin ngayon. Susundan ko lang po yung pahayag ni General Kita, sir, tungkol po dun sa nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Bakit po kami nandito? Gaya po nung nabanggit ko nung isang gabi, nung ating pong virtual rally. Iba na po kasi ang nagiging palakad sa gobyerno. Hindi po natin kinakalaban ng gobyerno. Ang hindi po natin gusto ay yung nagpapalakad sa gobyerno. Yung administrasyong nakaupo ngayon. Ang aking pong background, gaya ko po nung nasabi nung gabi, kami po ay sumusuporta sa pamilyang Marcos kahit noong unang panahon pa. Ang tatay ko po, ang aking namayapang ama na isang abogado, ay nagsilbi po sa Malacanang, panahon pa po ni President Macapagal, yung tatay po ni PGMA. Hanggang panahon po ng Marcos Sr. at siya po'y ginawa sa amin ng Poong May Kapal noong panahon ni President Cory Aquino. Nang umuwi po ang mga Marcos dito sa Pilipinas, kami pong mga magkakapamilya ay isa doon sa mga sumundo sa kanila sa airport. Nang dumating po ang bangkay ng nasirang Marcos Sr., kasama po kaming naghatid sa Lawag. Uulitin ko lang po din yung kwento ko nung gabi. Sana po hindi na lang namin ginawa dahil nakakapagsisi ngayon. Bakit? Nung pong kasagsagan, nung prosesyon ng bibig ng Marcos Sr., nagkaroon po ng stampede. Nagkagulo po, nag-stampede. At isa po doon sa muntik ng madaganan nung nagkagulo ay nung mga panahon na yun po ay si Mrs. Lisa Araneta Marcos. Malakas pa po ang nanay ko noon, hinatak niya para po hindi madaganan ng mga tao at dinala po niya doon sa kay late General Pacifico de Leon. Na kung isipin ko po ngayon, hindi ko po alam kung magsisisi kami kung bakit ginawa pa namin. Dahil noong mga panahon din po yun, buntis po siya sa kanyang panganay na ngayon ay si Congressman Sando Marcos. Sayang. Pero sabi ko nga, tadhana siguro talaga. Pero siguro po, tadhana rin ang magtatakda kung saan po maghahantong ang pangalang Marcos. Nakakalungkot pong isipin, nung pong minsan hinatid ko yung aking anak sa kanyang dorm, dumaan po kami sa convenience store.
para po bumili ng baon niya, may lumapit po sa sasakyan ko na isang batang babae, mga siguro po 3 taon. Kinakatok yung sasakyan ko at ang sabi niya po, nangihingi ng limos. Inaabutan ko po ng pera, ayaw po tanggapin ng bata. Alam niyo po kung anong sabi ng bata? Kuya, gutom na po ako. Kahapon pa ako hindi kumakain. Hindi ko po kailangan yung pera. Pagkain po ang gusto ko. Ganun po yung po sa kalooban ko nung gabi na yun. Kaya po naisip ko, sobra na to. Sobra na. Kaya nga po sinasabi ko, kung hindi tayo titindig, hindi natin pakikita yung indignation, yung ating sama ng loob sa nagiging palakad ng gobyerno. Paano pa po yung bukasan itong mga anak natin at saka magiging ako natin? Sabi po nung anak ko na Gen Z, binoto mo yan nangampanya ka pa. Totoo po yun. Ikinampanya po namin. Kung kayo po, nakatanggap kayo ng mga payong na puti na may marka na BBM Sara nung panahon na eleksyon, malamang po, isa kayo doon sa nakinabang doon sa binigay namin. Wala po kami hinaantay na supil doon. Pinadala po namin yon. Pinadala ko doon direkta sa headquarters nila doon sa Mandaluyong para po gamitin lang nila. Ganun po ang suporta namin sa kanila. Hindi po kami voluntaryo po sa amin yun. Kaya nga po sinisisi ako nung anak ko. Sabi nung anak kong panganay na babae, binoto nyo yan Ano po sabi ko? Oo nga, tama ka, binoto ko. Pero sa nakikita ko ngayon, obligasyon ko rin na ipakita na nagkamali nga ako ng sinuportahan. At walang ibang paraan na ipakita yan, kundi iparamdam sa kanila na nandito tayo ngayon at hindi natin gusto ang nangyayari sa ating bansa. Ito pong ginagawa nilang pagsupil sa ating kalayaan para magsalita. Yung pong ginawa nila kay General Romeo Poki na pinailan po ng kaso. Imagine niyo po, inciting to sedition daw. Paano po naging inciting to sedition? Yung nagsasalita lang kayo ng inyong hinanakit sa gobyerno. Sa ating pong Artikulo 3, karapatan po natin yun. We have the right to air our grievances. We have the right to peaceably assembly and air our grievances sa gobyerno. Kaya po anong naging inciting to sedition sa ginagawa na yun? Mali po bang magsalita tayo? Mali po bang magpahayag tayo ng ating kalooban? Mali po ba na sabihin natin sa gobyerno, nahihirapan na kaming mga taong bayan? Mali po ba yun? Yung ginawa po nila kay Congressman Barsaga, binubutulan nila. Nagsasalita, masakit po kasi yung katotohanan. Yung pong sinasabi ni Congressman Barsaga ay katotohanan. Masakit po sa tenga nila yun. Sa aking po panunungkulan, sa aking servisyo, marami rin po akong nakita